Ang taong nabuhay ng 438 days o higit isang taon sa gitna ng karagatang Pasipiko. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano siya nakasurvive at paano niya nalagpasan ang gutom sa higit isang taon na palutang-lutang sa karagatan. Kaya panoorin at makinig ng mabuti, siguradong dagdag kaalaman na naman ito. Ang taong nabuhay ng 438 days o higit isang taon sa gitna ng karagatang Pasipiko ay si Jose Salvador Alvarenga. Si Alvarenga ay pinanganak ng kanyang ina na si Julia Alvarenga noong 1975 sa lugar ng Garita, Palmera. Kasama ang kanyang ama na si Jose Ricardo Orellana, sila ay nagmamay-ari ng maliit na paggawaan ng harina at ito ang nagsisilbing hanapbuhay nila. Siya ay may isang anak na babae na lumaki kasama ang kanyang mga magulang sa Garita, Palmera. Taong 2002, nakapagdesisyon si Alvarenga na pumunta sa ibang lugar at magtrabaho para matulungan niya ang kanyang mga magulang na may ahon ito sa kahirapan at matustusan niya ang mga kailanganin ng kanyang nag-iisang anak. Napadpad siya sa lugar ng Costa Azul sa Mexico at nagtrabaho bilang mangingisda na pinagmamay-ari ni Mr. Guillermo Rodriguez. Dito niya natutunan ang pagsisid sa dagat, pagmaneho ng mga demotor na bangka at paghuli ng mga malalaking isda. Sa katunayan, siya ay naging eksperto sa paghuli ng kahit anong klase ng may buhay sa dagat. Noong 17th ng November, taong 2012, nag-usap si Alvarenga at kanyang kasama sa pangingisda na si Ezekiel Cordoba na may edad 23 years old na lisanin ang Costa Azul at pumunta sa mas malalim na karagatan ng Chavas upang makahuli ng mas maraming malalaking isda gaya ng mga pating, malalaking tuna at mga sailfish o liplipan kung dito sa atin sa Pilipinas. At nagdesisyon na nga ang dalawa na pumunta sa Chiapas. Ang hindi nila alam na ito na pala ang simula ng kalbaryo na maranasan nila sa buong buhay nila. Medyo masama ang panahon noon sa pagbiyahe nila pero di nila ito pinansin at patuloy pa rin sila sa pagbiyahe. Gamit nila ang maliit na bangka na may sukat na 7 metros ang haba na may isang icebox sa loob para lagyan nila ng mga makukuha nilang isda para hindi ito madaling mabulok. Meron din silang dalang pagkain pero sakto lang ito sa kanilang dalawa, kaunti lang ang dala nila kasi ang buong akala nila hindi na sila magtatagal doon. Ang bangka ay pinapatakbo gamit lamang ang 2-stroke na motor. Ito ay walang bubong at kung umulan man ay siguradong sila ay mababasa. Pinagmamay-ari ito ni Mr. Cesar Castillo ng Mexico at nakarating na nga silang dalawa sa nasabing lugar. At wala silang inaksayang panahon, sinimulan na nila ang paghuli ng mga isda. Sobrang saya nila. Ang mga isdang nais nilang hulihin ay walang kahirap-hirap nilang nakukuha. Umabot na sa higit 1,100 pounds o 498 kilo na isda ang kanilang nakuha. Habang masaya ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa mga huli nila, may isang napakalaking alon ang humampas sa kanilang sinasakyang bangka. Muntika na itong tumaob at nagsunod-sunod na ang mga alon ng kanilang nadama. Biglang pagbuhos ng malakas na pag-ulan, malalakas na hampas ng hangin. Siya namang dahilan ng pagkatakot ni Ezekiel kasi ngayon lang daw sila naka-encounter ng ganito kasungit na panahon. Sa patuloy na paghampas ng mga malalakas at malalaking alon, ito ang naging dahilan para masira ang nagpapatakbong motor ng kanilang bangka. Ang motor na gamit ng bangka, yun din ang nagsusupply ng kuryente para sa mga ilaw nito. At tuluyan ding nasira ang mga portable gadgets nila dahil ang lahat ng ito ay nabasa. Buti na lang, meron pang naiwan na isang two-way radio. Ito ang ginamit ni Alvarenga para humingi ng tulong sa kanyang boss. Pero hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil biglang naglobat ang radio. Dali-daling nagdesisyon ang dalawa na itapon na lang sa karagatan ang mga huli nilang isda at ang icebox. Ang sa gayon ay para gumaan ang sakay ng kanilang bangka at hindi ito mahirapan sa pagbalanse. Mahirap man sa kanila na itapon ang lahat ng pinaghirapan nila pero wala silang magawa kundi pakawalan na lang ang lahat ng ito. Isa naman malagay sa alanganin ang mga buhay nila. Nang maaliwalas na ang panahon at kumalma na ang dagat, nag-aantay na lang silang may dumating na rescue. Di na nila alam kung ano ang saktong lokasyon ng kanilang kinalulutangan ngayon. Sinubukan silang hanapin ng mga rescuer at Coast Guard ng Mexico na nagbabaka sakaling sila ay makita pa. Pero bigo silang mahanap ang dalawa. Umabot ng 2 araw ang paghahanap at investigasyon ng mga otoridad ng Mexico pero wala ni isang bakas silang makita kaya itinigil rin nila ang paghahanap. Lumipas na ang ilang araw at umabot na ng linggo ang kanilang pagpalutang-lutang kasama ang kanilang sinasakyang bangka. Kung saan man papunta ang agos ng tubig ay doon din sila napapadpad.
dahil wala silang sagwan o angkla man lang para mapahinto ang kanilang sinasakyan. Hanggang sa umabot na sila sa karagatang Pasipiko na hindi nila ito nalalaman. Ubos na rin ang kanilang dalang pagkain at mga tubig. Kaya ang ginawa nila, humuli sila ng isda, tinanggalan nila ito ng buto at direktang kinain. Minsan, humuhuli rin sila ng mga ibon at kinakain nila ito kahit ito ay hilaw. Tuwing umuulan ay napapasukan ng tubig ang kanilang bangka at ito ang kanilang iniinom para hindi sila ma-dehydrate o labis na pagkauhaw. Minsan, kung wala namang ulan ay nangunguha sila ng mga pagong at iniinom nila ang mga dugo nito. Umabot pa sa puntong naubos na ang kanilang tinipon na tubig ulan at wala na silang ibang mainom na tubig. Kahit labag man sa kanilang saloobin at sikmura ay napipilitan silang inumin ang kanilang sariling mga ihi. Doon na sila nagsimulang maging kahit anong makita nila sa tubig ay kung maisipan nila itong pwedeng kainin ay kinakain nila ito. Isang araw, may nakita silang isang plastic bag na palutang-lutang sa tubig. Kinuha nila ito at pagbukas, bumungad sa kanila ang mga bulok na gatas, mga sirang pagkain na hindi na dapat kinakain dahil ito ay mga expired na. Pero di pa rin sila nagdalawang isip na inumin at kainin ang mga ito dahil sa labis na pagkagutom at pagkauhaw. Lumipas ang 4 na buwan, nagsimula ng magkasakit si Ezekiel. Nanghihina ito at hirap na itong gumalaw. Ito ay dahil sa kinakain nilang mga hilaw na pagkain at mga duming iniinom nila. Sabi ni Ezekiel kay Albarenga habang umiiyak na kung siya man ay mamatay, hinihiling niya na sana ay huwag kainin ang kanyang patay na katawan. At kung si Albarenga man ay mabuhay at makauwi sa Mexico, hinihiling niya na hanapin ang kanyang naulilang pamilya at sabihin ang lahat na nangyari sa kanila. Pagkatapos itong magsalita, ay nawalan na ito ng buhay. Bakas sa mukha ni Ezekiel ang mga luha na natuyo at ang labis na kahirapan nito. Pinangako ni Albarenga na rirespetuhin nito ang kanyang patay na katawan at tutuparin niya ang lahat ng hiling ni Ezekiel kung siya man ay makaligtas sa kalbaryo na iyon. Labis ang pag-iyak ni Albarenga nang nawala si Ezekiel. Tumaan ang 4 na araw. Si Albarenga ay may nakikitang mga malalaking barko na may kargang mga container. Paulit-ulit ang pagsigaw ni Albarenga at nagtatatalon para humingi ng tulong. Binaliwasiwas nito ang kanyang damit pero bigo pa rin siyang mapansin ng mga ito. Naisip ni Albarenga na wakasan na lang ang lahat ng iyon at magpakamatay na lang. Pero habang iniisip niya na sumuko na lang, biglang pumasok sa kanyang isip ang lahat ng masasayang araw nila noon kasama ang kanyang anak at mga magulang. Mga araw na sabay-sabay silang kumakain ng mga paborito nilang mga pagkain. Mga araw na namamasyal sila at hindi namamalaya ni Albarenga ang labis na pagtulog ng kanyang luha. At dito, nabuhayan muli si Albarenga na lumaban pa rin kahit alam niyang walang kasiguraduhan ng kanyang magiging kapalaran. Lumipas ang ika-6 na araw mula nang mawala si Ezekiel. Nakapagdesisyon si Albarenga na itapon na lang sa dagat ang labi ni Ezekiel dahil nagsisimula na itong mabulok. Dahil naisip niya kung hindi niya ito itatapon, baka siya naman ang magkasakit dahil sa masangsang na amoy nito. Pagkatapos niyang ialay ang maikling dasal para kay Ezekiel, inihulog niya ito sa tubig. Minsan, parang napapansin niyang nawawala na siya sa kanyang katinuan. Kinakausap niya ang kanyang sarili, maging ang mga isda, ang araw, buwan at mga bituin ay kinakausap niya na ang mga ito. Minsan, parang may nakikitang malapit na isla si Albarenga pero sa muli niyang pagdilat ay guni-guni niya lang pala ang lahat ng mga ito. Samantala, ang kanyang naiwan na mga magulang at kaisa-isa niyang anak, labis ang kanilang pagdadalamhati dahil sa nangyari kay Albarenga. Ang buong akala kasi nila ay wala na si Albarenga. Hindi matanggap ng kanyang ina na nawala na siya. Halos gabi-gabi niyang napapanaginipan si Albarenga. At sa paglipas ng higit 1 taong palutang-lutang sa karagatan, noong 13th ng Enero taong 2014, may nakita si Albarenga na isang isla. Hindi kalayuan ang distansya mula sa kanyang sinasakyang bangka. Di niya ito pinansin dahil iniisip niya na guni-guni niya lang ang lahat ng ito. Pero laking gulat niya nang habang papalapit ang kanyang bangka sa nasabing isla, ay tanaw niya na ang baybay nito. Ang isla na ito ay tinatawag na Ibon Atoll. Ito ay isang crater ng bulkan o kaldera. Isa ito sa mga isla ng Marshall Islands sa Pacific Ocean. At yun, walang inaksayang oras si Albarenga. Iniwan niya ang kanyang sinasakyang bangka at lumangoy patungo sa baybayin ng isla. Nang makarating siya sa baybayin, dahan-dahan siyang gumapang dahil hirap siyang makatayo. Resulta ng matagal na pag-upo sa kanyang sinasakyang bangka ng higit 1 taon. Naghanap siya ng bahay at swerteng may isang mag-asawang nakatira doon. Humingi siya ng tulong at agad naman siyang nilapitan ng mga ito. Inalalayan siya sa paglakad
at dinala sa bahay ng mag-asawa. Inalagaan siya ng mga ito at pinakain. Doon, ikinwento ni Alvarenga ang lahat na nangyari sa kanya. Laking gulat ng mag-asawa na 2012 pa pala siyang nawala at 2014 na nila itong natagpuan. Dinala si Alvarenga sa malapit na ospital sa Marshall Islands para matingnan ang tuhod at kalagayan ng kanyang kalusugan. Ayon sa doktor nang nag-check up sa kanya, ang vital signs ni Alvarenga ay nasa tamang kondisyon. Maliban na lang daw sa blood pressure nito na napakababa at kanyang tuhod na nangangailangan ng mahabang therapy para ito ay makalapad pang muli. Binalita ang buhay ni Alvarenga sa buong Mexico, sa buong mundo. Nalaman ito ng kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang ama na ang buong akala nila ay wala na ang kanilang anak. Pero tuwang-tuwa sila nang dininig ng puong may kapal ang lahat ng mga dasal na kanilang ginawa. Sabi ng kanyang anak na babae na hindi siya makapaniwala sa nangyari at kung makita raw niya ang kanyang ama ay yayakapin niya ito ng napakahigpit. Matapos ang halos 2 linggo ni Alvarenga sa ospital, sinabi ng doktor na pwede na itong lumabas at pauwiin sa El Salvador kung saan naroon ang kanyang pamilya. Pagdating ng taong 2015, binigyan si Alvarenga ng napakaraming sunod-sunod na interview tungkol sa naging buhay niya at kanyang naging kasama na si Ezekiel Cordoba. At doon, sinalaysay niya ang lahat na nangyari sa kanya at nananawagan rin siya sa pamilya ni Ezekiel na gusto niyang makipag-usap dito para tuparin ang pinangako niya sa kanyang kasama bago ito binawian ng buhay. Isang journalist na si Jonathan Franklin ang naglabas ng libro tungkol sa buhay ni Alvarenga. Pinamagatan niya itong 438 Days An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Nasa loob ng libro ang detalye ng buhay ni Alvarenga. Kumita ito ng milyon-milyon. Si Alvarenga ay naglakbay noong 17th ng November taong 2012. Nakabalik ng 13th ng Enero taong 2014. Higit 1 taon siyang naglakbay o 438 days. Ang haba ng kanyang binyahe ay higit 6,700 miles o 10,800 kilometers. Kung gusto mo ng mga videong gaya nito na siguradong kapupulutan mo ng aral, mag-subscribe ka lang sa baba at i-hit mo na rin ang notification bell icon para ma-update ka sa bago naming videos.